Ayan. Yes, Tita Headache, Winnie. sakit ng ulo. Di ba? Very common. Oo. Bakit nga ba sumasakit ang ulo? Depende yan eh. Pero Meron kung bang ano ito? Scientific name? ay headache, wala. Sakit ang ulo talaga. Ito ay isang sintomas. Baka may itis Wala sa naman, dulo. wala naman. Pero ibang usapan, pag nag-infect na yung balot, yung tinatawag natin, yung lamad, yung covering ng brain, ibang usapan yun. yes. Ito yung meningitis, Tita Winnie, no? Oo, oo. Pero kung pag-uusapan natin, headache, galing sa ulo, iisipin mo yung utak ang may problema, diferensya. may diferensya. Oo. Pero yung utak mismo, wala siyang structure, wala siyang struktura na pain sensitive. Ulit? Pain set? Ang brain itself, Hindi nakakaramdam? wala. Tuktukin mo, galaw-galawin mo, Wala walang siyang pain. Wait lang. Okay. Kasi, natatandaan mo yung Silence of the Lambs? Oh. Oo. Di ba sa dulo nun, Yung may brain yung open. inspector, yung Yes. police, Mhm. na inabdak nitong si, Liam? hindi si Liam Neeson. Si, Yes, basta. Sir. Oo. Oo. Basta magaling na aktor yan. Text nyo nga. Sino nga ba yun? Yung kasama ni Jodie Foster dyan. Binuksan niya na. Inopen niya. Yung Inopen cranium niya. Yung skull. Yes. And then, he got a portion of it. The tissue. Tapos, niluto niya. Mhm. Pero NR kay Kuyang, wala Yes. siyang nararamdaman because as you said, The brain parenchyma itself, utak mismo, walang pain-sensitive structure. Ang mga may pain-sensitive structure ay mga paligid niya, kagaya ng ugat ng dugo, yung nerve mismo, okay? Yun sabihin natin yung mga kaakibat na ibang struktura kagaya sa mata, okay? Or yung pinaka-covering, yung parang cellophane niya. Okay, yun ang may pakiramdam. Yes! Oh my God. Meninges. Kaya pag iniisip natin, bakit ka nagkaka-headache? Okay. Titingnan natin, ang headache mo ba galing sa loob ng utak Ah. or sa labas? Meron tayong tinatawag na intracranial source Okay. or galing sa bungo Okay. or extracranial source, labas ng bungo. Okay, unahin natin yung ano yung mas simple. Simple, pinaka-common, pangkaraniwan sanhi ng pananakit ng ulo, tensyon. pangkaraniwan. Oy, di ba? Nakuha ko yan, Tita Winnie. Natututo Sige. ako kay Tita Winnie. Okay, ang pangkaraniwang sanhi ng sakit ng ulo. Tension. Tension headache. Tension headache. Okay? Now, ano ba ang description o paano natin ilalarawan ang tension headache? Ito ay nararamdaman both sides. Buo. Okay. Buo. Kaliwat kanan, pantay. Ang nararamdaman may parang may mahigpit na piring o parang may sinturo ng ulo mo. Okay, oo, parang Tightness. kasi kaya nga tension, may pressure. Parang pinipit-pit yung ulo, Yes. ganon. Parang mabigat. Parang may pinipiga. Parang tinatwist. Bakit ganon? Well, may binanggit ka kanina. Na? Tulog. Tulog. Kulang sa tulog. Okay. Pwede. Stress. Okay. Okay. Pagod. Pagod. And of course, sa paggagamit ng mga gadgets. Ah. Pwede. Dahil syempre, ito ay may light, may sound. Oo. Sino bang receptor natin? Utak. Utak. Oo. Kaya ito po ay naistorbo. Overstimulate. Hindi mo binibigyan ng pagkakataon na magpahinga. Okay. So, pagod din siya. 'Di ba? So, nagkakaroon it's not, headache. hindi siya fatal. Hindi siya fatal, hindi nakakamatay, pero nakakapwerwisyo Oo sa naman. trabaho at performance mo kung gagaya kayo ay estudyante. May kasama ba itong nausea? Wala. Wala. Basta Wala. yung parang pinipit-pit lang. Yes. Pag may nausea, may vomiting, pagduduwal, yan ang usapang migraine. Bago tayo magpunta ng Ah. migraines, tension headache muna. Okay. So, anong treatment nito? Ano bang sanhe? Pagod, kulang sa tulog, gadget. Di baliktarin mo lahat, bawasan, alisin ang gadget mo, matulog, magpahinga. Or, paano kung sobra sa tulog? Okay, ibang usapan yan. Okay. Dahil pag sobra sa tulog, ito ay may epekto sa tinatawag natin mga chemical sa utak. Yung neurotransmitters, yung serotonin in particular. Okay. So ito yung nagsasabing masakit, hindi. So nagiging OA ang perception niya ng sakit. Okay. Dahil sinira mo yung cycle ng tulog mo eh.
May tinatawag tayong circadian rhythm. Alam mo, umaga, yung sinag ng araw, nakakagising, nag-i-stimulate ng inyong mga Yes, hormone. yes, yes, At yes. end of the day, sinira mo eh. Okay? At pag mahaba ang tulog mo ba, ikaw ay nakakakain? Hindi. Ikaw ba ay nakakainom? Yung tatay ko nga, minom lang ng tubig na malamig. Oh, yun Tapos nga. tulog. Ang problema, pag mahaba ang tulog mo, dehydrated ka. Babagsak ang blood sugar mo. Kaya may headache ka. So, to treat that, babalik ta rin lang. Hmm. E di matulog ka na maayos. Tama. May Tawag takdang dito. oras ang pagtulog, Yan. pagpahinga. At syempre, kung yung gadget ay ginagamit mo sa pag-aaral, may limitasyon din yan. Tapos naputol tayo dun sa sobrang, kasi ito, lack of sleep. Oh. Yung sobra naman sa tulog. Hindi ba may mga nagsasabi, ang sakit ng ulo ko, nakasampung oras akong Oo nga, tulog. oo. Eh di baka sabihin nila, eh di ba't kailangan matulog para mawala ang headache? Bakit naman ngayon, sobrang tulog ko, May headache mo na naman. dahil sinira mo, nawala yung pinaka-cycle ng pagtulog mo eh. Okay. Parang hindi mo na inintindi ang umaga at gabi. Okay. Number 1. Number 2, nag-iiba ang hormone o yung neurotransmitter, mga chemical sa utak. Pag sobrang tulog. Pag sobra. Dahil Okay. nalito na siya eh. Oo. Alam niya, pang 8 oras lang, 8 oras lang sana siya eh. Oo. Aba, ginawa mong 10 hanggang 12 oras eh. Okay. Ito, Dok, yung isang diretsong tulog. Yes, Kasi isang may direct. mga tao na matutulog, tapos pag gigising ng umaga, pagkatapos ng kumain, matutulog na naman. Yan, mas okay pa nga yan eh. Mas okay yun. Yes, Kesa sa Yes, dire-diretso. dahil pinagbigyan mo. Bakit ka Sobra basta-basta... naman pamimigay yun. Kasi dahil yung quality ng tulog niya nung gabi, Hindi okay. sapat. Kaya pagkagising niya, medyo gutom siya, kumain siya, nag-rest kaunti, nagpahinga kaunti, nakatulog muli. Oo nga. Hindi dahil sa tamad or what eh. Hinihingi ng katawan. Dahil hindi naramdaman ng katawan yung pahinga na dapat binigay nung tulog nung gabi. But then again, that person is altering also the schedule of the body. Kaya nga, Dapat yung quali- gising ka ngayon. Yes, pero yung quality of sleep niya ang pinag-uusapan yan. Baka merong pagpipigil o pagtigil ng hinga. May sleep apnea. Kaya pagod na pagod siya. Pagka sa gabi. Yes. Kaya hindi sapat ang tulog. Hindi sapat ang tulog at parang pagod na pagod pa rin pagkagising niya. Okay. That's one issue nan. And that's another topic. Another Okay. topic, So, diba? so pagka ganyan, sobrang tulog, masakit pa rin ang ulo, but what to do? Well, ayusin mo dahil aalamin natin bakit sumasakit ang ulo mo dahil yun nga, sabi ko nga, tinanong ko sa iyo, pag sobrang tulog mo, nakakainom ka ba? Hindi. Dehydration. Kulang ka okay. sa pagkain, hindi ka kumakain kasi higit na 10 oras. So, hypoglycemia, bagsak din ang sugar mo. So kailangan ang tawag dito, makapagkonsulta sa doktor. Yes. Gawin ng tama yung kanyang tulog iinom cycle. na lang ako ng Ay, paracetamol. lalo nang sinisira mo yung cycle mo. Kasi ginagamitan mo ng pharmacologic or artificial means, sleep inducer. So parang sinasabi na, tinutwist mo yung mga chemicals ng brain. Hindi. Masakit nga ulo ko eh. Sobra na ako sa tulog. Inom na lang ako ng mga Hindi, pang-headache. kasi hindi yan ang iyong Hindi. cause. Hindi siya tension headache, hindi siya galing vascular. Okay. So kahit anong gamot ang gamitan mo, So we wala. have tension headache, sobra sa tulog, Yes. what else? How about migraine, di ba? Yes, oo, migraine. Di ba? Migraine. Meron din ako mga kakilalang migraine. Parang pagka dinidescribe nila, nakakaloka. Buong araw masakit ang Oh, yes. ulo. Hindi Sobra. makatulog. Sobra. Pero may unique characteristic at feature ang migraine. Ano yun? One-sided lamang siya. Yun nga. One-sided lang. At pag nag-start na o mag-trigger na siya, ang nararamdaman mo ay parang pulsating, parang may pulso. Tumitibok ang Tumitibok-tibok. headache mo, di ba? At ito na, may kaakibat na paghihilo Yan na yun. at naduduwal. Yun. Yun yan. Hinihilo. Okay. Always and always. Always, Half- one-sided which ba? side? Ay, no. No, Wala. walang left or right. But, But? very common among females. Talaga. Yes. Ang migraine. Yes, dahil may kinalaman ito sa hormone. Lalo na in relation to cycles. Cycles hindi lamang sa pag-mens.
Meron din iba dahil sa pagbubuntis. Nagsi-change yung hormonal level mo eh. Oo nga. Meron din effect ito ng menopause. Oh. So, sobra, kulang, at pawala, pwedeng sanhi, mag-cause, trigger ng migraine. Paano ito ginagamot? Well, aalamin natin kung talagang hormonal ito. So, ayusin natin yung hormones mo. Di ba? Kaya pag nalalaman mo na magma-migraine ka, yung iba, nagkakaroon ng aura. Nararamdaman niya. Bago yung parang, uy, darating na. Talaga? Ito na, parang may flashing of lights, parang may signals ba? Ay, magkaka-migraine na. Oo. May ganun? Yes. At least, no, nawawarningan ka. Kaya mag-stable ka na, mag-steady ka na. Hindi muna ako kikilos, pipikit ako, pahinga muna ako, kakalma ako. Dahil kung magpapanik ka, magmamadali ka, o diretso magmamaneho ka, o magbabiyahe ka, lalong titrigger ang migraine mo. Yes. Di may maintenance ka na nito? Walang maintenance. Kasi mahirap nga gamutin ang migraine per se. Di ba? Because it's hormonal. Hormonal. Kung lalo pa kung kababaihan to. Okay. So, alamin natin. Minsan kasi part of it is pagod din eh. Pagod. Malaking factor ang pagod. Dahil yun nga, kailangan mo mag-recover eh. Tita Winnie. Che. Charge. Nasaktan ng aking co-anchor na sa partner ko. I don't have the symptoms. Yes, you don't but have. I have passing headaches. Oo, palagi namin sinasabi kay Tita Winnie, very masipag, magpahinga. Papahinga naman eh. Oh! Ano pa, Dok? Cluster headache. Ano yun? Ito yung cluster headache na uncommon, pero very severe, hindi pangkaraniwan. Ito yung nangyayari para around the eye. Parang parang gusto mong lumabas yung mata mo. Di ba? Parang gusto mag-pop out ang mata. Narinig ko na yan. Oo. Parang tawag- naluluha. Yes. Okay. Bakit yun? Yun nga, cluster. Parang around a certain area, region of the head. Okay. Okay? Hindi galing brain, hindi galing head. But like, ito nga, around the eye. Peri-orbital o peri-around orbital mata. So Okay? does it concern yung sight? Pwede. Pwede may kinalaman sa eye pressure, pwede may kinalaman sa head din, or sa nerve, meron din. Pero ano ang pattern niya? Ito ay magkakaroon ng pananakit mula 15 minutes hanggang 3 oras Wow. at paulit-ulit sa parehong lugar sa loob ng 1 linggo. Selva. Di ba? Cluster, ibig sabihin, nangyayari sa isang lugar. Anong sakit nito? Pressure? Parang, Hindi. Parang siyang gusto niyong lumuwa ang mata mo. wow. Naluluha. Minsan nga namumula na mata mo eh. Pero nagbanggit ka ng ganyan sintomas sa isang sakit. Sinusitis. Ay, okay. Pwede rin yan. Kasi meron din iba. Sinus headache naman. Okay? Hindi ba binanggit natin, saan ba na meron mga sinuses? Dito sa noo, forehead, sa tabi ng ilong, sa ibabaw ng gilagid natin, sa maxilla, sa ibabaw ng ngipin or gilagid, upper lip. So, yun. Pero, dito, marapapansin mo, yung boses mo medyo ngongo kaunti dahil May clog. clog, Okay. walang maraming plema sa loob ng sinus. Dahil ang loob ng sinus dapat ay hangin. Yes. Ito ay pang-lighten ng ating bungo or skull. Kaso, puno ng mucus. Pwedeng cause yan, sinusitis. Masasakit din yung Ay, then, ulo. bibigat ang ulo mo, Correct. antok ka, napapapikit ka dahil walang air. Bukod dun sa mata area, Mhm. meron pa bang ibang area na nagka-cluster headache? Well, dahil sabihin natin more obvious ito, yun diba, pinapakita nila or nagmamanifest, through earache, ear pain. Dito naman. Pero yun nga, nagkakaroon ng sound, tinnitus, yung paghihilo, Iba-iba kaya namimix ito sa usapang tinnitus at vertigo. Oo. Kuha mo? Kaya yun, ito yung sinasabi natin, Tita Wina, extracranial headache, outside the brain. Outside the brain. Sinuses, vision. Yung iba nga nagkakaroon ng headache o sakit sa ulo dahil malabo ang paningin. Oo nga. Yun nga tatanungin ko, Diba? bakit ba pagka merong may mga pagkakataon na masakit ang ulo pero kailangan palang magpalit na ng grado ng Kasi nga salamin? nagfo-focus ka, parang nga camera na hindi mo Nasi-strain. nai-strain. Gusto mo i-focus ang lente ng mata mo para maging sharp ang image sa pilitan. Pero may problema nga sa accommodation. Kaya pwede maging
magkaroon ng sakit sa ulo. Meron ka pa bang list? Well, sabihin natin mga red flags, mga Red delikado, flags. di ba? Okay. Pag ito ay headache na sinasabi natin, one time, big time, good time, na severe headache of your life. It will not be a good time. A bad time. Ibig sabihin, grabe. Grabe. Yung iba, Dok, yung napapanood ko sa TV, parang gusto na lang iuntog yung ulo Yun na niya. yun. Ito na sinasabi kong one time, bad time, big time. Dahil baka mamaya, tumataas ang pressure ng utak mo. Okay? Baka may bleed. Ah. Okay? May bleed or hemorrhage. Oo. At dapat conscious tayo sa mga pangyayari natin sa buhay. Nagkaroon ka ba ng pananakit sa ulo? Nung nadapa ka, nabunggo ka, nabagok ka? Ah, yeah. Headache after a trauma? Okay. Red flag yon. Or yung nauntog ka na hinimatay ka. Lalo na, Oo. may loss of consciousness. Oo, pero kasi may mga pagkakataon na ipapawalang bahala na Yes, yan. dahil nagising ka daw Oo, eh. oo, Nag-okay ka naman eh. Oo, wala Maayos akong na- nararamdaman. Maayos naman daw pagkilos at Yes, pananalita yes, ko. yes. No, hindi. May head trauma ka at sumakit ang ulo mo, ibang usapan Ay, may na yan. tanong nga pala Yes. ako, Dok. Sa trauma, Mm. yung simpleng bagok or Yes. aksidente, Tama. bakit hindi pinapatulog ang pasyente? Hindi naman sa hindi pinapatulog dahil Bawal gusto na, matulog ng so and so gusto natin kinakausap siya eh. hours. Dahil oriented ka ba? Dahil pwede kang conscious, awake, but disoriented. When you say disoriented, Kilala mo ba ako? Oh, yun. Nasaan tayo ngayon? Anong oras? Umaga, gabi ba ito? QC ba tayo ngayon? Yung mga ganon. Pag nag-disorient Anong ka, petsa ngayon? Oo, gising ka, pero nasaan ako? Sino ka? Sino ang pangalan mo? Wala. Disoriented to time, place, events, and people. and may pagkakataon daw, baka pagka natulog, di na magising. Hindi naman. Kasi mabilis naman yan. Meron tayong mga parameters, yung tinatawag na Glasgow Coma Okay. Scale, yung response to pain, response to verbal stimulus, parang, hey, are you okay? Yung mga ganon, sasagot siya. But can this trauma, okay, now, I'm okay. Yes. Will maglalabas ng manifestation or symptoms later on? Yes, 3 months later, pwede. Oh, wow. Yes. Dahil, paano kung ang bleeding mo ay drop-drop lang? Pero umiipon siya, hindi siya tumitigil. Nakita ba yan sa CT scan, MRI? Hindi ka agad Hindi makikita agad? sa CT scan yan. Kaya first trauma today, kami ay magre-reassess a month and 3 months later. Titingnan yan. Meron ba tayong nakikitang intracerebral bleed, subarachnoid hemorrhage? Dahil sa kaunting bleeding na yan, hindi siya masyadong nagkakaroon ng sintomas. Hindi siya nagkakaroon ng pressure manifestation. Agad-agad. Pero pag nag-ipon ng 15 o 10 ml na dugo na, pwede magkaroon ng pressure symptom. Wow. May weakness na. So pagka pala yung mga follow-up na yan, dapat hindi Oh, yes. ipagwalang bahala, dapat Oh, susundan. Yes, meron tayong kilalang personalidad na ang head trauma, nadulas po siya sa Casillas. 3 months later, yun, nagkaroon ng bleed. Inag-evacuate namin. Oh my. May question tayo. Si Minerva Morante, part din ba ng pagkakaroon ng sobrang sakit ng ulo ang hormonal imbalance? Yes. Sinagot yan ni Doc kanina. Like pag may period, umaatake ang sobrang sakit ng ulo ko, specifically sa right part, pagbabahinga ko, masakit din. Pag sneeze? Well, Tita Winnie, textbook picture yan ng Yeah. migraine. Migraine? Yeah. Oo. Textbook picture. Right part lang eh. Dinescribe niya lahat. So, Cycle, mens. Anong paya mo sa kanya? Well, alamin natin ang kanyang cycle. Kung ang cycle mo ba ay sabihin natin, regular ka ba, buhos ka ba, kung mag-mens, yung mga ganon, aalamin natin. Ayan. Si Eduardo Llobrera, does headache come suddenly like a thunderclap? Or are there any red flag symptoms? What other symptoms happen alongside the pain? Yes. Pwede pong thunderclap o bigla. Pwede itong sabihin natin, anong red flag? Yan pinag-usapan natin, headache from trauma, or sabihin natin, yung big time, bad time headache, or yung headache na may kaakibat na panghihina, Oh, yeah. weakness, and pagmamanhid. Okay. Weakness and numbness. Yan. Baka nag-evolution na into stroke.
Yun. Yun. Red flags. Si Mira Bueno Amor. Wow, ganda naman pangalan. From Las Piñas po ako, 39 years old. Okay. Itatanong ko lang po kung kasama po ba talaga sa stroke symptoms ang biglaang pagsakit ng ulo sa isang side lang po. Yes, pwede po. Dahil ang stroke, sabihin natin, headache, weakness, and numbness. Sa isang side? Pwede. Ah. Dahil doon nag-bleed. Kung bleeding po ang source. Dahil ang stroke, pwedeng dugo na pumutok na ugat or sabihin natin may bumara sa lagusan o daluyan ng dugo. Okay. Diba? Speaking of trauma, Yes. Doc, narinig ko na, ewan ko narinig mo na ito. May mga parte na halimbawa na untog, na Yes. okay lang, pero may mga parte sa ulo natin na kapag nauntog, hindi okay. Yes. Sabihin natin ganito yan. May mga structures kasi na big portion ng katawan ang ini-monitor niya or dinidecide niya anong movement. Like yung memory dito sa frontal or cerebrum natin, ano? Kaya nga yun sabi mo nga ayaw patulogin and everything dahil yun ang minomonitor ko, yung disorientation. Time, place, event, and people. Diba? Time, place, events. Pero yun sabi mong ibang parte, dahil itong tinatawag natin midbrain or ating cerebellar structure, ito yung balance. Hindi ka makasubo ng pagkain. Yun parang lilihis ka. Alam mo naman, without looking, kayong isubo ang kutsara sa bibig ko. Pero, pag may cerebellar infarct o may problema, pwedeng lumihis. Pwedeng pagdating dito, tinapon ko. Ito yung mga tinatawag na finger to nose test. Without looking, yung mga ganon. Ito po ay, without looking, alam mo nasa ang ilong, nasa ang labi mo. Pero, yun nga, itong mga structures is for fine movements. Alam mo, pag lumakad ka, kaliwa at kanan. Pero here, parang sanggol ka. Nakatayo ka, may balance. Pero mamaya, kaliwa, hindi mo na nakalimutan mo si kanan ang next mo. Kaliwa, Yung kanan, kaliwa, ganun. Oo, yung Nawawala yung cadence or rhythm. Wow. Yes. Huling paalala ni Doc para sa mga sakit sa ulo. Huwag natin baliwalain ang sakit sa ulo dahil ito po ay isang sintomas na nagsasabi sa atin na kailangan natin magpakonsulta. Nasa Facebook at TikTok si Doc. Gamitin lang po ang ating official name at Doc Dennis Official. Mga kapamilya, mag-follow, mag-like, mag-share para sa iba pang mga payong medikal o anumang makabuluhang huntahan na may kinalaman sa kalusugan, mag-message lang po kayo.